Magandang araw! Halina't samahan mo kaming mag-aral ng mga misteryo patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi nalingid sa atin ang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Natupad na ang propesiya ng Panginoong Hesus. Nakatala sa Mateo chapter 24 verse 6 to 7. At magkakaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Tatapwat hindi pa ang wakas sapagkat nagsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkahagutong at lilinto sa iba't ibang tao. Ang mga taon ng paghihintay sa pagbabalik ng Diyos ay sa wakas dumating na. Kung gayon, alam niyo ba mismo kung paano darating ang Panginoong Diyos? At sa anong paraan natin siya dapat salubungin? Binanggit ng Biblia ang matatalinong dalaga at mga mangmang na dalaga. Ano ang matatalinong dalaga? Kapag sinabing maghanda ng langis ang matatalinong dalaga, ano nga ba ang tinutukoy niyan? Sabi ng Panginoong Hesus, ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Mateo chapter 7 verse 8. Ang matatalinong dalaga ay hindi basta-basta nakaupo lang na pasibong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Aktibo nilang hinahanap ang katotohanan at inihahanda ang kanilang sarili para sa kanyang pagdating. Ngunit paano naman ang mga mangmang na dalaga? Sila ay malamig at matigas ang ulo na kumakapit sa kanilang sariling mga kuro-kuro at imahinasyon. Hindi nila hinahanap o sinisikap na maunawaan ang layunin ng Panginoon. Kaya kahit na naghihintay din sila sa Kanya, mapapalampas nila ang pagkakataong salubungin siya pagdating niya. Nais mo bang maging isa sa matatalinong birhen? Tara, tayo ay magsaliksik. Ating himayin mabuti ang mga salita ng Panginoong Hesus. Paano darating ang Panginoon? Iniisip mo ba na simpleng darating lang siya sakay ng ulap kasama ang mga anghel at makikita siya ng lahat tulad ng nakasaad dito? Ito ay tiyak na magaganap, ngunit ang tanong ay kailan? Kapanapanabik at masayang pangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit kung susuriin natin maigi ang nakasaad, isa itong malungkot na propesiya dahil lahat ay magsisitaghoy. Dito, aalamin natin ang malaking misteryo. Paano nga ba darating ang Panginoon? Sa katunayan, maraming propesiya ang iniwan ng Panginoong Hesus ng paraan ng kanyang pagbabalik. Kung susuriin natin mabuti sa Mateo chapter 24 verse 27, Lucas chapter 17 verse 24 to 25, Mateo chapter 24 verse 44, Mateo chapter 24 verse 37, paulit-ulit na tinutukoy ng Panginoon ang pagparito ng anak ng tao. Ano ang kahulugan ng pagparito ng anak ng tao? Letter A, ang anak ng tao ay tumutukoy sa espiritual na katawan ng Diyos na hindi nahahawakan, hindi nakikita, na lumilitaw at nawawala ayon sa kanyang kagustuhan at lubos na higit sa karaniwan. Letter B, ang anak ng tao ay tumutukoy sa isang taong ipinanganak ng isang tao na may anyo ng tao, lumaki sa normal na proseso at napakakaraniwan at normal. Letter C, hindi ako sigurado. Tama. Ang tamang sagot is B. Ang anak ng tao ay tumutukoy sa isang taong ipinanganak ng isang tao na may anyo ng tao, lumaki sa normal na proseso at napakakaraniwan at normal. Ito ay eksaktong kabaligtaran ng espiritual na katawan. Ipinopresiya ng Panginoong Hesus na siya ay magiging anak ng tao sa pangalawang pagkakataon sa mga huling araw. Iyon ay, siya ay muling magkakatawan tao upang iligtas tayo. Dahil sinasabing nagkatawan tao ang Diyos, nangangahulugan ito na nagkaroon ng laman ang Diyos na nasa langit at naging tao.
Siya ay may normal na katawan tao at normal na pagkatao, hindi lubos na supernatural. Siya ay nakikita at nahahawakan, praktikal na namumuhay kasama ng mga tao. Ang Diyos sa kanyang diwa ay naging katawan tao, naging tao. Sa makatuwid, nang banggitin ng Panginoong Hesus ang pagparito ng anak ng tao o paririto ang anak ng tao, tinutukoy niya ang pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagkakatawan tao sa pangalawang pagkakataon. Nakatala din na muli siyang itatakwil ng henerasyong ito na posible lamang maganap kapag siya ay nasa katawan tao. May ilang talata din sa propesiya na paulit-ulit binabanggit ng Panginoon ang pagdating niya gaya na magnanakaw. Gayon din ang kahalagahan ng pakikinig sa kanyang tinig. Ang pagparito ng Panginoon gaya ng magnanakaw ay malinaw na isang talinghaga na naglalarawan ng pagbabalik ng Panginoon. Ang binanggit na gaya ng magnanakaw, ibig sabihin nito ay palihim, tahimik, hindi madaling mapansin ng tao, hindi lantad o isang engrandeng pagpapakita na makikita ng lahat. Ang ibig sabihin nito na sa pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw, siya ay bababa ng palihim gaya na magnanakaw. Makikita siya ng mga tao ngunit hindi nila siya kilala o hindi nila malalaman na siya ay ang Diyos. Kaya talagang angkop na ginamit ng Panginoong Hesus ang gaya na magnanakaw upang ilarawan ang pagpapakita at gawain ng anak ng tao. Kung gayon, mapapaisip ka, parang salungat ito sa naunang propesiya, tama? Hayagan ang pagpapakita ng Diyos sa kanyang ulap. Ang pagdating niya gaya ng magnanakaw ay palihim naman. Sa totoo lang, parang magkasalungat, ngunit hindi. Lahat ng propesiya ng Panginoong Hesus sa Biblia ay matutupad. Lumipas man ang langit at lupa, tanggapin man ng tao o hindi, matutupad ang mga ito ayon sa proseso. May mga hakbang. Kung magbabase lamang tayo sa isang propesiya at pasibong naghintay, hindi pa tayo magiging isa sa mga hangal na birhen na mapapalampas ang pagsalubong sa Panginoon? Nakita natin hindi limitado sa isang paraan ang pagbabalik ng Diyos gaya ng iniisip natin. Iniisip ng ilang tao, kung ito ay talagang pagkakatawan tao, bakit hindi direktang sinabi sa propesiya ng Panginoon ang pagkakatawan tao? Bakit partikular na sinabi ang anak ng tao ay magpapakita? Ganito ang paraan ng paghahayag sa mga propesiya. Ang mga propesiya ay nagtataglay ng mga lihim na paraan. Kung ito ay direktang sinabi na bababa siya bilang nagkatawan taong Diyos, hindi na ito magiging isang propesiya. Ito ay magiging isang malinaw na pananalita. Subalit, para sa mga may abilidad na makaarok, mapagninilayan nila ng malalim ang anak ng tao at maaaring makatanggap sila ng kaliwanagan. Matatanto na ang anak ng tao ay ang Diyos na nagkatawan tao. Ngayon ay aalamin pa natin ang isang mahalagang punto. Bakit kailangan magkatawan tao ang Diyos sa mga huling araw? Upang maunawaan ang isyong ito, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang gawain na gagawin ng Diyos sa mga huling araw. Nakasaad sa propesiya na ang anak ng tao ang siyang hahatol sa atin sapagkat ang gawaing paghahatol ay gawaing paghahayag ng mga salita. Ang Panginoong Hesus ay nagsabi, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo isasabihin, ngunit ngayon hindi ninyo mga titiis. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Mula sa 1 chapter 16 verse 12 to 13. Malinaw na maraming bagay pa siyang naisambitin sa atin 2,000 taon nang nakalilipas. Ngunit ang sakatauhan noong panahong iyon ay hindi kayang tanggapin. Kaya, iniwan ng Panginoong Hesus ang mga salitang iyon para sa mga huling araw, sapagkat kaligtasan ng hatid nito
tulad na nakatala sa 1 Pedro chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ang tanong, kung ang Panginoon ay maghahayag ng katotohanan at gumawa ng gawaing paghatol sa kanyang pagbabalik, kung gayon, sa pagitan ng nagkatawan taong Diyos bilang anak ng tao at ang espiritual na katawan na nagpapakita sa tao, aling paraan ang mas madaling malapitan ng tao, mas maginhawa para magpahayag ng katotohanan at mas madaling maunawaan ng mga tao? Letter A. Ang Diyos na nagkatawan tao bilang anak ng tao ay nagsasalita sa mga tao, may anyo ng isang tao at nagsasalita sa wika ng tao. Letter B. Ang Diyos ay direktang magsasalita sa atin mula sa langit. Letter C. Hindi ko alam. Actually, ang tamang sagot ay A. Ang Diyos na nagkatawan tao bilang anak ng tao at nagsasalita sa mga tao, may anyo ng isang tao, nagsasalita sa wika ng tao. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa gamit ang pamamaraan ng Espiritu at pagkakakinlanlan ng Espiritu, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao, at hindi siya maaaring malapitan ng tao. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao sa paraan ng Espiritu, hindi magagawa ng tao na tanggapin ang kanyang pagliligtas. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilalang na tao, hindi magkakaroon ng tao ng paraan para tanggapin ang kaligtasang ito, sapagkat walang paraan ng tao upang makalapit sa Kanya, katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah. Personal niyang magagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya sa pamamagitan lamang ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawan tao. Sa ganitong paraan lamang, maaaring personal na makita at marinig ng tao ang Kanyang salita, at higit pa rito, taglayin ang Kanyang salita at nang sa gayon ay lubusang mailigtas. Ito ang kabutihan ng pagkakatawan tao ng Diyos. Mapapakinabangan niya ang kaalaman ng sangkatauhan at magagamit ang wika ng tao upang magsalita sa mga tao at upang ipahayag ang kanyang mga hiling. Ipinaliwanag niya o isinalin sa tao ang kanyang malalim, maka-Diyos na wika na nahihirapan ng mga taong maunawaan sa wika ng tao, sa paraan ng tao. Nakatulong ito sa mga tao na maunawaan ang kanyang mga layunin at malaman kung ano ang nais niyang gawin. Nagagawa rin niyang makipag-usap sa mga tao mula sa pananaw ng tao, gamit ang wika ng tao, at magbigay alam sa mga tao sa paraang nauunawaan nila. Nagagawa pa nga niyang magsalita at gumawa gamit ang wika at kaalaman ng tao nang maaaring maramdaman ng mga tao ang kagandahang loob at pagiging malapit ng Diyos nang maaaring makita nila ang kanyang puso. Hindi ba napakalinaw ng mga salitang ito? Pinakamakahulugan na ang Diyos ay nagpakita at gumawa sa pamamagitan ng pagkakatawan tao bilang anak ng tao. Ginagawa ito ng Diyos ng lubusan ayon sa pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawan tao bilang anak ng tao, maaari siyang mamuhay kasama ng mga tao na nagpapahintulot sa kanila na madama na siya ay madaling lapitan at malalapitan. Ito ay higit na nakakatulong sa mga tao na maunawaan ang katotohanan. At kasabay nito, inilalantad dito ang mga kuro-kuro, imahinasyon at tiwaling disposisyon ng mga tao. Maipapahayag ng Diyos ang katotohanan ayon sa tiwaling diwa ng tao upang malutas ang kanilang mga problema ng katiwalian at iligtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas. Sa makatuwid, ang pagbabalik ng Diyos sa pamamagitan ng ikalawang pagkakatawan tao sa mga huling araw ay ang pinakamalaking pagpapala para sa atin na isinilang sa mga huling araw. At dahil ang ikalawang pagkakatawan tao ng Diyos at ang gawaing paghahatol ay hindi naaayon sa kuro-kuro at imahinasyon nating mga tao.
matutupad ang propesiya sa Lucas chapter 17 verse 25, kung saan muli siyang itatakwil ng lahing ito.